Yo, what's up na naman sa inyo mga kababayan kong Marites na OFW. Kaya na inaasahan, I will give you the latest chikas sa mundo ng mga OFW, lalong-lalo na in particularly dyan sa Saudi Arabia. So may nagpasa lang sa akin ito. So what's up? It's a recorded video lang po ito, no? Pinasa sa akin. At ngayon ko lang nakita ulit sa aking WhatsApp. And I was like, ano nga pala ang kwento nito? Pag-usapan natin dahil mabibigla kayo. Mabibigla kayo sa revelations ni ate sa TikTok live. Let's start. May asawa nga sa Pinas, dalawang, kakasabi ko, mas, dalawa sila, may mga asawa pamilyado. So parang alam na natin to. Usapang bet ka to. For real. Damn, hindi na talaga matigil-tigil yung pangangaliwa, no? Pagdating sa abroad, single! No? Pagdating sa abroad, single. Hindi kasi maisama yung pamilya, no? Sa abroad. Kaya yung iba natatempt na lang din siguro na gawin niya. Diyos ko, ako, graduate na ako dyan. I'm 40 years old na at nako, mga ganyan wala na sa bokabularyo ko. Ang bokabularyo, ang nasa isip ko na lang paano magkaroon ng mas maraming properties. Para kung mawala man ako sa mundo, maraming properties ang aking mga anak na mapapakinabangan nila in the future. Ewan ko, yung ibang OFW, hindi properties inaatupag, hindi pag-iipon ang inaatupag. Ang inaatupag ng ibang OFW, Diyos ko, paano makarami ng babae o lalaki? Ba, pangit ka ba? Okay, continue. Dalawa nga sila may asawa. Okay, from the beginning, kasi walang nakaintindi. Wait lang. Dahan-dahanin ko ha. Okay. Dahan-dahanin natin. Dahan-dahanin. Okay. Kasi 48 na mag-ano pa ako. Okay. Listen magbigya ha. Yung barkada ko nag-inuman. Isummary ko na lang. Marinig, mag-ano kayo ha. Yung barkada ko nakipag-inuman. Ay, yung barkada ko. Yung boto ko, yung kabit ko nakipag-inuman. Hi, Madam Ben. Ano sabi niyo? Yung buto ko. So yung kabit, ano ba lengguwahe nun? Yung buto daw niya, ibig sabihin kabit. Tangina, may kabit pala to. May kabit ka rin pala, ate. Grabe, inamin niya. Okay na yan. Banks, magandang gabi. JT, GT Pot, magandang gabi po. Eto ha, uulitin ko from the start ha. Yung buto ko, nakipag-inuman sa barkada, puro sila lalaki. Ngayon, nung nakipag-inuman na, inuwi nila yung barkada nilang isa. Pagdating doon sa bahay, pag uwi nila, di bumaba na sila ano na natin. Tapos ngayon, itong lalaki, itong hinatid nila lalaki, nagwala sa kwarto. Sa sobrang pagwawala, nasira lahat ng gamit. Pinalayas niya yung babae. Ngayon, ang dahilan, nahuli niya kasi yung kalibin niya dito sa Saudi na nakasiping doon sa katabi nila ng kwarto. Boom. At siguro may asawa yan sa Pilipinas, no? Yung lalaki. Tapos may asawa din dyan sa Saudi. Ngayon, may kinakasama. Tapos meron pang niraratrat. Malupit ka. Literal kang malupet, boy. Ewan ko, no? Nakakaya na lang din talaga tayong mga Pilipino. Hindi, let us be honest, no? Kadikit na natin yan, no? Kaya yung ibang lahi, ang baba ng tingin sa mga kababaihan nating kababayan. Kahit sa iba nating kalalakihan, kababayan nating mga lalaki, ganun din ang tingin. Diba? Nobody wants to make a serious relationship with our fellow kababayan dahil sa mga ganitong activities. Kwento na, sabi mong, huwag mo lang sabihin na hindi naman lahat. Oo, hindi lahat, pero karamihan, marami na sa atin. Ganyan na. Imagine mo, lakas ng apog, no? May asawa sa Pinas, may kinakasama sa Saudi, may binebembang pang iba. Ang lupit mo, Choang. Nakahubad ba sila? Talaga. Yung itsura niya natin, nagigigil sa kwento niya, no? Huwag yun ang ano yun, para
Para dire-diretso kwento. Literal talaga kayong mga ano, huwag kayong magtanong sa akin, napipikon ako. Nakuha niyo naman yung pikon ko. Nakuha niyo yung pikon ko. May nahuli ba na naghindutan kasi hindi nakahubad? Diyos ko, dulur. Ano ba yan? May magsisibay mga hindi nakahubad? Ano yun? Shield? Di ba? Ano naman ang ibig sabihin nung nag-comment sa'yo? Wala lang short, pang ibaba. Yung lalaki, yung babae, hubot-hubad na yan. Yung lalaki, naka-t-shirt lang siguro. Yun siguro. Wala namang sinabing standing, gagigil talaga ako sa inyo. Tapos ngayon, di ba, hindi nga sila nahuli no, di nagwala-wala yung lalaki. Sa sobrang pagwawala ng lalaki, inatake na. Okay, check mo muna. Baka nandiyan si madam. Sobrang kamarites mo. Ikaw naman ang tulungan ng mga tao dyan na Tapos na ba ito maglinis? Inuuna niya yung chismis for the content. Grabe, no? Ito sinasabi ko, no? Delikado talaga pag Pilipino, eh. Tapos sasabihin nyo kami mga chismoso. Kayo nagchichismis, eh. Kayo nagpa-publish ng mga kwentong ganyan. So, syempre, mga tao manonood yan, tawag dito, magkakaroon ng interest sa mga video at pag-usapan yan, magbibigay na reaction. Tapos sasabihin nyo, nagnakaw ka ng video, di ba? Yung mga bobo eh, ang daming bobo. Sa totoo lang, ang daming bobong OFW. Lalo na yung mga bago-bago sa internet, nakala mo kung sinong, ay, Diyos ko po, magbago-bago na. Okay, continue. Nag-check muna siya, baka nandiyan na yung driver o yung amo. Ngayon, inatake na sa puso. Inatake sa puso yung lalaki. Tapos yung inatake sa puso, dinala ng mga barkada ng mga kabit ko doon sa ospital. Ngayon, problema kasi nga 'di ba, sila kasi dito, to be honest, may mga asawa talaga yung mga yan. Pero dito kasi ang mga lalaki walang Teka, from the word na sinabing kabit mo, ibig sabihin may asawa ka din. 'Di ba? Kabit mo eh, sabi mo eh. Or kabit ka. Magkaiba yung partner. Sabihin natin partner na lang, no? Yung asawa ko na may asawa din. Doon sa bakit ganun yung nito, no? Bakit ganun yung sinasabi mo? May mga asawa din sa Pilipinas. Ikaw din naman eh. Kasi doon sa sinabi mong may kabit ka eh. Alam ka namang single ka na may kabit. Eh, di ko maintindihan. Sige na. lamanan. Hindi naman kagaya sa ating mga babae na mga ano tayo eh, hindi naman lahat pero ang cheap talaga natin lumaban. Hindi ako one of them doon. Hindi ako belong doon kasi hindi ako ganun lumaban. Patas akong lumaban. So may mga babae talaga, ibig sabihin hindi ko nila lahat. Kayo ba ang utak ha? Ang utak ba ang utak? So hindi ko nila lahat. May mga babae talaga cheap lumaban. Ganun. Sinabing lahat, mga kadalasan. Ganun. In short, ganun. Pero hindi ko sinabing lahat mga babae. Mga lang ang sinabi ko ha. Yun. Yun sila dito. May mga asawa, may iba, di binata, ganyan. Ganyan dito ba? Pero hindi sila talaga. So, inatake sa puso. Hindi ko alam kung buhay o patay, no? Kaya ako, hindi ko masyado pinagpo-post yung mga namamatay na yan. Mga patay pa. Actually, meron pa nga nag-email sa akin. Kailan lang ito? Hanapin ko ha. Kailan lang ito? May nag-email sa akin na tulungan ko daw. Sino ba ito? Hanapin ko. May namatay eh. Babae yata. Ito, bahay pukyutan. Ayan, email sa akin. Mga sinasabing bahay pukyutan daw. Mga kalalakihan ng babae na, alam mo na, ginagawang, yung mga transient na yan. Ako, ang dami niyan. Mga kababayan. Nasaan na ba yun? Nawala na. Ito yung nasa. Malocate. Ayan. Yan o. Sasahin nyo ha. Sir, baka naman po matulungan kami malocate at makausap si Jovelyn Verigiano. I think ito yata yung nawawalang OFW, di ko alam. If I'm not mistaken, ito nga yata yun. Teka, hanapin. Yung mga patay-patay na ganyan na issue.
Kaya hindi ko pinapasok yung mga ganyang content kasi yung iba diyan sila-sila lang din naman gumawa, eh. Eto. Yan, naalala niyo? Veridiano, missing OFW, tapos ang email sa akin, ito ang email. Baka sabihin niyo gawa-gawa tayo, ayan pangalan ng Sir baka ma-locate po. Matulungan kami ma-locate, 'di ba? Ito 'yon. Tapos sasabihin niyo nakikialam. Tignan mo ang tagal na nito. Kailan 'tong post na 'to? 4 days ago po ang post niyan. Ta's yung email sa akin January 27 pa. Ano na ngayon, February 1 na. Tignan mo hindi ko pinost. Kasi wala naman akong hilig sa mga ganyan. Mawala-wala. Yung iba ayaw lang magparamdam sa pamilya, 'di ba? Yung iba diyan namamatay dahil sa sama ng loob sa mga kabit-kabit. Diyos ko, pangit ka-bonding. Hindi sila, ang tawag doon, hindi sila nakikialam sa bawat isa. Like, for example, ako, kayo, ganon. Kilala kita pero hindi ko kilala yung pamilya mo. Nakita ko na siguro na may ka-video call ka pero hindi ko alam kung anong pangalan nila sa Facebook or mga something what. Ganun ba? So, ganyan mga lalaki dito. Kasi iisa nga sila ng gawain. Ganun. So, ngayon 8:52 na maligo na ako. So, ayan, di yan sila, 'di ba? Ganyan yan sila. So, ngayon inatake sa puso yung yung lalaki, wala silang kontak sa babae, yung sa asawa niya doon sa Pinas. At kung kukontakin man nila yun, walang magagawa. Nandito nga siya sa Saudi. Siya nasa Pinas, wala siyang magagawa, 'di ba? So, kami ang nagbigay kami ng pera, 50, yung iba 100, yung iba 200. Depende sa amin, pero nagbigay na ako pambili ng gamot. Libre naman yung gamot dito, pero meron pa Ibig sabihin buhay. Buhay pa, yan. Literal na broken heart. Literal na broken hearted. rin talagang ibibili. Ganon. Pagkain, ganon, mga ganyan. Oo. Pero libre na talaga dito. Kumbaga, yung the most kasi is hindi na siya libre. Ngayon, yung babae, pinalayas na siya doon sa kwarto. Nagsama sila nung lalaki. Yung lalaki din na hinindot nila, ay hinindot ng babae, may asawa din yun sa Pinas. Sila ngayon ang nagsasama. Di ba? Ganon. Tapos ngayon gusto ng babae, yung mga gamit ng babae, gusto niya ilagay doon yung gamit niya sa kabit ko. Doon sa kabit ko ba, sa buto ko ba doon. Ayaw pumayag ng buto ko. Yung buto ko, ang ginawa niya, blinak niya. Blinak niya kasi ayaw niya ng gulo. Ayaw ng gulo ng buto ko ba, ng kabit ko, ayaw niya ng gulo. Ngayon, ang nangyari naman mga madam ko, itong buto ko nagsumbong sa akin. Delikadong maging friend to, no, si ate. Sabi sa inyo hindi kayo mapapahamak, literal, na harap-harapan personally ng mga kapwa mo OFW, pero pataligid kung titirahin ng mga yan. Kita mo si ate, literal na delikadong kasama to. Mars, may nakita ka ng mga barkada niya? Oo, meron. Kaya alam ko yung mga barkada niya, yung mga barkada ng butok ko, yung kabit ko. Kita ko na lahat sila pero hindi ko alam yung mga pangalan nila. Yung iba alam ko pero yung iba hindi. Pero hindi ko sila nakahalubilo. Ilang beses na nila akong sinabihan na uminom sa ganito, pumunta sa birthday, hindi ako pumupunta kasi puro lalaki. Hindi ko bet kasi na pag puro sila lalaki tapos parang 3 lang babae. For example, 15 ka lalaki tapos 3 lang kami babae. Hindi ko gusto yun. Ayoko ng ganon. Hindi ko talaga maintindihan. May kabit ka din naman. Tapos sasabihin nyo, mind your fucking business, mind your own life. Pero tinan mo, literal na pinag-uusapan nila dito, yung kabit-kabit. Tapos sasabihin nyo, pag napanood mo ang video na to, pakialam mo ba? Ang pakialam ko dito, yung mga ganyang buhay, huwag yun na pag-usapan. Diba? Itama nyo yung mali. Mali! Alam mo nang mali, diba? Pero kinuwento mo sinamarize mo pa 'di ba? Alam mo yung ganito, yung lalaki may isa. Ikaw din naman may kabit ka 'Di ba te? Iba na ang henerasyon ng mga OFW ngayon. Paramihan na ng kabit. Dati paramihan ng properties paramihan ng pera. Tas uuwi yan, wala daw pera. Yan yung mga nanay nyo.
Ganyan yung mga magulang nyo dito sa abroad. Alam nyo na ngayon. Nako po, delikado. Kaya hindi umuunlad yung ating mga kababayan dahil mas inuuna nila yung mga pansariling kapakanan, yung libog. Yun ang inuuna. Kung meron ka na pamilya, you stick with it. 'Di ba? Focus ka sa future. Ang problema lang kasi sa inyo, no? Pag yung asawa nagpaganda, ayaw nyo. Pag yung asawa gusto mag-makeup, ayaw nyo. Yung asawa mo gusto magsuot ng maiksi, ayaw mo. Keso daw baka mabastos, etc. Pero kayo mismo, tumitingin kayo sa mga nakasuot na sexy. 'Di ba? Gusto niyo mahindot pa kayo ng iba na-attract kayo sa mga magaganda, sa mga pogi, samantala yung asawa mo gusto magpaganda, ayaw mo. Kaya marami ngayon, kabit. Tira dito, tira doon. Di na ako nagtataka kung bakit napakaraming may AIDS na OFW. Di na ako magtataka. Pag yung asawa mo gusto magpaganda, payagan mo. 'Di ba? At least nagpapaganda yung asawa mo. Hindi ka na para tumingin ng iba. Hindi eh. Ayaw mong payagan yung asawa mong magpaganda, magpa-massage, magpa-facial, tawag dito, manicure, pedicure. Ayaw mo siyang pumayat. Pero ikaw, lintig ka, gusto mo nakatingin ka sa mga sexy. Balingkinitan ba tawag to? Gago din kayo. For real. Tuloy mo na te, patapos na to. May kabit ka din. Hindi ko po siya kabit, mga madam ko. I mean, kung hindi ko kasi ang lalaki ko kasi, ang tawag ko kasi sa ano ko sa side ko is kung hindi lalaki, buto. Ganun kasi yung tawag ko, kabit, ganyan. Lalaki, buto, kabit. Yan kasi yung tinatawag ko sa mga ano ko, lalaki ko. Kasi Ganyan kasi yung mga tawag ko sa mga lalaki ko. Hindi mo na lang aminin, kung may asawa ko sa Pilipinas, wala. Ano man ang tawag mo, kabit. Ang dami mong kabit. Ang dami mong lalaki. Yan ang tawag ko sa mga lalaki ko. Wow. Plural, te? Di ba single? Single? Mga ibig sabihin, greater than one. More than one, sorry, more than one. Dami, te. No? Ano napapala nyo? Sila na. Ano napapala nyo? ay, wala lang, bet ko lang, ganun. Pero wala akong kabit. Hindi naman ako kasal, hindi din naman siya kasal. Binata naman siya, walang problema dun. So, at kung may asawa man siya, importante hindi kami naghindutan. Hindi naman akong papahindot sa kanya. Wow. So, ibig sabihin, fling-fling lang. Karelasyon lang niya sa internet. Sabi sa inyo eh. Sa Saudi, companionship ang mahalaga. Ang bida sa Saudi, companionship. For real. Kaya mahirap magtiwala sa mga kababayan. Kaya ako hindi ako masyadong barkada o nakikipagkaibigan sa mga OFW kasi yung iba diyan may mga mas maganda pa makipagkaibigan kayo sa mga tao na diretso ang direksyon nila, landas na tinatahak. Yung mga taong pupush sa'yo na makaipon ka, makagawa ka ng business, mapatayo mo yung bahay. Kesa sa mga ganitong OFW yung cheap. Sorry no, pero napaka-cheap ng iba nating kababayan. Yung mas mahalaga sa kanila makakuha ng mga impormasyon sa ibang tao na hindutan dito, kabitan dito, kaysa sa makakuha ng impormasyon na makatutulong sa kanila upang mas mapayabo nila ang kinabukasan nila. Wala. Masasaktan na naman itong si ate pag nakita niya yung video ko. For real. Wala na akong pakialam dun, sa totoo lang. Immune na ako sa mga salita. Basta ako, nakita ko yung video mo, nag-react ako kung anong pinag-uusapan. Yun na yun. I don't care what you will say. I don't give a shit.
Ganun. Kasi hindi naman ako makalabas. At kahit makalabas ako mga madam ko, wala sa isip ko mapahindot sa kanya. Ganun na yun. So, yun. Mars, lahat sila magbabarkada, nakita nila ang pangyayari. Yes, nakita nila, alam nila yung nangyari. Nakakahiya nga eh. Ngayon, ang babae, magkasama sila ng magkasama sila ng lalaki. Yung nakakita sa kanila na naghindutan Grabe na, wala daw siyang plano magpahindot. Grabe yun, boy! Narinig mo yung kasintahan mo? Wala lang. Ginagamit ka lang niya as pastime. As simple as that. Diba pinahiya ka internet? Naka-live siya sa TikTok. Kahit pa sabihing hindi niya na-mention yung pangalan mo, kasi sa sobrang dami niyo, hindi niya siguro alam kung sino. Pero alam mo sa sarili mo kung sino ka, Brad. 'Di ba? Yung mga ganitong babae, tangina. Kadiri, wag na. Hindi naman maganda eh, maputi lang dahil sa filter siguro. Diyos mio, Marimar, nakakahiya. silang dalawa. Magkasama sila. Naghahanap sila ngayon ng parang nakatira ata sila doon sa kanto. Itong kanto na to, kasunod itong amin na, di ko na sabihin sa inyong lugar. Ito ako ngayon, din dito ako, katabi ng lugar na to is, nandun sila nakatira ngayon. Grabe nga eh. Tapos ngayon, nag-inuman sila ngayon. Tamo. Yung nag-screen record ng video mo, nagko-comment pa. Saan hospital naka-confine siguro ibig sabihin nito? Ngayon, nag-inuman sila ngayon. Ang pinag-uusapan nila ngayon, yung babae. Kaya nga sabi ko sa inyo, good girl, sabi ni Contessa. Mali kasi yung words mo. Hindi mali yung words ko. Ganun na talaga ako magsalita. Like, ang tinatawag ko sa lalaki ko, minsan lalaki, minsan kabit. Ate, ayun. Confine, hindi po compine. Sino ba nagko-comment dito? Confine, hindi po compine. Yan tayo eh, magaling kayo sa internet, bobo kayo sa spelling. 'Di ba? Sana tinanong mo na lang saan pong ospital siya naka-dextrose. 'Di ba? Ganon. Bakit ka banding oh? Minsan, boto. Yan talaga ang tawag ko sa sa side ko. Kumbaga sa side ko lang for my own side, pero sa iba hindi naman ganun ang sinasabi ko. Ganyan ang tawag ko. Pag sinabi kong ex ko. Pag minsan ang sinasabi ko, yung boto ko dito, ganito, ganyan, nagbibigay ng pagkain, gumaganyan. Minsan lalaki ko, minsan kabit ko, gumaganon ako. Pero, hindi ko sila Saan na hospital na-confine si Kabayan? Hindi. Boyfriend na lang sabihin mo. Hindi nga kami mag-boyfriend, Mars. Hindi ko nga boyfriend yun. Wala na to. So, hindi mo boyfriend yung partner mo. Wala lang, fling-fling lang. Sabi ko nga sa inyo, companionship. Diba? Anyway, whatever the story, this fucking story, wala rin naman tayong magagawa eh. Diba? Buhay nila yan, sabi nyo, diba? Bakit natin tutulungan? Puta nga yung mga ganyan, hindi dapat tinutulungan yan. Diba? Kaya nga ako, I stop helping other people. Kasi yung pagtulong ko ngayon, yung pagtulong na itatama mo yung mali, papakita mo yung mali. Kasi yung mga tao gumagawa ng kamalian sa internet, pinupost pa, proud na proud pa. Diba? O ngayon, ang ginagawa ko, tinutulungan ko silang makita ng ibang tao yung kagagahan, katangahan nila sa internet. Ngayon, kung mapahamak man yan, wala na akong pakialam. Ganun lang naman kasimple yun. Ngayon, mas marami na ang mga bobo na OFW. Marami na. Aminin nyo yan. Kahit ayaw nyo aminin, kahit masakit yan. This is the reality. Diba? Yung baho mo, malalaman na ng maraming tao dahil sa mga kagaya niya. Ay, nako. Ambot sa langaw, iyo. Ate. Hanggang sa susunod nating chika, ng mga ganitong content. Pag meron kayong mga nakikitang ganitong content, ipasa nyo na lang sa akin anonymously. At pag-usapan natin.
Ako naman open naman ako sa mga ganitong content eh. Pera din yun ba? Pangit ka ba? We'll see you on the next episode.